Siyempre, ano ba yung lagi natin naririnig? Boss, dahan-dahan, makokowa tayo eh. Di ba? O, di ba? Yun yung laging worry ng tao. Unfortunately, valid. That's a valid fear. Because pinag-aaralan namin yung the rules of COA, patong-patong. Patong-patong. At saka kung gusto mo talagang makahanap na ano, may mahahanap ka kahit na kaunting violation. Kayong lahat, and you have already your officers. Very simple lang yung what I wanted to impart to all of you was now what we have been doing recently. We have been trying to engage, the national government has been trying to engage more and more the local governments in everything that we do. Even if it is technically a national project, for example, we're all naghahanap kami ng paraan na pwedeng mag-ugnayan ang national at saka local government. Marami ng tayong programa na ganun, yung LGSF, yung socio-civic program, the development program, tapos yung sa school building na binaba namin lahat. Kaya gusto kong baguhin. I really wanted to change. Again, it's because of my experience sa local government. And kuminsan frustrating kasi parang yung national government ayaw makinig sa atin, di ba? At so, kung ano-anong gustong gawin, pero sabi hindi bagay sa amin yan at saka hindi practical. So that's why we wanted to put in the hands of the local government more, allow you to do more of this of your own initiatives. Because importante yung mga malalaking programa, malalaking project, importante talaga yon. At gagawin ng national government yon. Ngunit, halimbawa, perfect example, yung sa school building. Ako, nung pinag-aaralan namin, sabi ko ang maximum nagagawa ng DepEd sa isang taon. Tinanong ko, sabi ko, ilan ba yan? Ganito lang, ilang libo lang. Sabi ko, ang shortage natin, 160,000. Hindi tayo aabot dyan hanggat buhay pa tayo. Wala na, hindi na natin maabutan yung kung ganyan lang. Kasi yun ang naisip ko. Kasi nung nasa province ako, ano ba yung school building? Kayang-kaya yun by administration. Hindi ba? At saka hindi ako natatakot. Ito yung biro ko nga sa mga kayo, sa inyong mga local government. Hindi ako natatakot na mapa-flood control yung mga project. Dahil pagka ginawa niya, pagka may nagloko, may nandaya sa project, naku, hindi sila tatagal, hindi kayo tatagal na sisitahin kayo kagad ng mga constituent ninyo. Kasi lalong-lalo na pag eskwela, mga bata yan hindi naman pwedeng basta kung saan nilalagay. So that was my confidence level. Sabi ko, ba't di natin gawin yun? So, although technically, the school building program is a national program. So, tuloy naman ang DepEd, tuloy ang DPWH, tuloy lahat, pati NGO na nagtatayo, nagdadagdag ng silid-aralan. Pero sabi ko, ba't di natin magnify yun? Kasi in terms of technical capability, yung pinaka-nahirapan ako nung nasa province pa ako, yung mga pinapagawa ng national government na wala tayong capability, wala tayong skills, wala namang item, walang dagdag na item, walang pondo, hindi nagagawa, in other words. Pero sabi ko, yung pagtayo ng school building, napakasimple lang nun. Napakasimple lang gawin in terms of technical capability. Kahit kamay-kamayin lang yun, kayang-kaya yung two-room na school building, o kahit na yung medyo hanggang second floor, pwede na yun, kaya na yung by administration. So, that is what, siguro yung tutulungan lang namin. Kaya, that allowed us na unahin ang mga 4th, 5th, 6th class na municipality na baka hindi ganun ang kakayahan kagaya dun sa mga mas malalaking bayan, mas malalaking LGU. So that's one of the examples. The other example that we need your help in local government is sa healthcare system natin. At marami tayong roll out. Pero ang problema,
hindi pa alam ng ating mga kababayan na may ganun. Yung, for example, yung zero balance billing, nagugulat ako hanggang ngayon kasi panayang sigaw ko na zero balance billing hanggang ngayon hindi pa alam ng marami. Yung sa PhilHealth, yung added benefits na linakihan natin yung treatment sa dialysis, sa cancer, sa buntis, lahat ng mga basic na pangangailangan, we increase the coverage. Tapos meron yung may sector ng ang community, yung nagbibigay naman tayo ng allowance na every year 20,000 pesos na free medicine. So, hindi alam ng tao ito. Kasi pumunta pa ako sa hospital, sasabihin sa akin, ay naku, kasi napakamahal ng gamot. Sabi namin, teka, hindi ka dapat nagbabayad ng gamot. So, meron bang ganon? So, dapat natin. And all of these funds will go through sa inyo. Sa inyo dadaan lahat ito. So, tiyakin na inyo na mapunta sa tama. Tiyakin na inyo na tama ang pagkagamit, na we have, it is efficiently used, na walang masyadong wastage. Diba? At saka hindi mas mabilis ang paggawa. And all of these other programs were yung sa barangay, yung presidential scholar sa barangay, ayun na nga yung LGSF na binaba natin. Lahat ito dadaan sa inyo. So we have to get it out there, lalo ngayon na taon na nagka-oil crisis sa Iran. Kaya ito, alam naman natin kung anong epekto nan. And nararamdaman na talaga ng tao. Ginagawa na namin lahat. Pero in the end, to identify the most needy in each community, we need you. And then, more than that, kasi kung kaming gagawa, pagpapadala kami ng tao sa bawat bayan, iikot yan, magsasurvey. Usually, mali-mali pang makukuha nila dahil hindi tigaron. So, we're depending on you for that. But at the same time, not only in terms of making the list, but also yung sa pagbigay ng benepisyo sa ating mga nangangailangan na mga kababayan. So, be conscious that we should now view the national government and the local government as working together as one. Hindi kagaya yung separation noon, national land, hindi wala kaming dyan. And that's why pinapalitan namin lahat, na tinitignan talaga namin kung ano ba yung rules. Hindi naman masyadong connected dito sa pero one of the rules, hindi ba para sa atin laging sinasabi, national road, sa national yan, di ba? Provincial road, province ang gagawa, municipal road, barangay road, etc. Hindi totoo pala yun. Pwede yung national pumasok, magpagawa ng provincial, ng city, ng barangay road. Kung gusto ng national gawin, pwedeng gawin. There's no limitation to that. So that's one of the examples na sinabi na, tapon nyo na yung pag-iisip na yun. We'll just do it. Para magawa kasi sasabihin 10 taon na namin hinihingi ito, hindi namin magawa-gawa. Wala pang 1 kilometro, maliit lang naman na kalsada. Ba't di matapos-tapos? Kasi municipal road po yan, hindi pwede natin gastusin. So what? Diba? Gawin na natin. That's the attitude that I'm coming with. That, we have sometimes given ourselves limits on what we can do. Maybe it's time to think ahead. Think bigger. Dapat na lahat ng basta't magawa. It doesn't, para sa akin, it doesn't matter kung sino ang gagawa, who gets the credit, who funds it, hindi importante sa akin, basta't magawa. At saka sasabihin, national project yan, yung lokal lang ang getting the credit. Sabi ko, bigay mo sa kanila. Ano ba naman sa atin yun? Diba? It doesn't matter to me. As long as the project, the program, the problem is solved, the program is rolled out, the project is done, and nararamdaman ng tao, ang mga services, ang mga subsidy, ang mga tax break, kung ano-ano, lahat yan ay kailangan natin. Basta gawin lang natin.
siyempre, ano ba yung lagi natin naririnig? Boss, tahan-tahan, makokowa tayo eh. Di ba? O, di ba? Yun yung laging worry ng tao. Unfortunately, valid. That's a valid fear. Because pinag-aaralan namin yung the rules of COA, patong-patong. Patong-patong. At saka kung gusto mo talagang makahanap na may mahahanap ka kahit na kaunting violation. You'll always be able to find something. So, inaayos din natin yan. I'm doing my best na i-rationalize, i-codify at i-rationalize ang mga rules para kung medyo may bagong idea. One of the changes that we made, yung sa procurement, dati COA sinasabi, basta pinakamura. Di ba? Alam naman natin, not necessarily true yun. Kasi, sabi ko, kung Makati ka, gusto kong bilhin yung mahal. Kasi yung mahal, tatagal ng 30 years yan eh. Yung isang maliit na bayan, ito lang ang pondo ko eh. So yan lang muna yung bibilhin ko. O, di ba, yung mga hanggang 5 years, baka pwede pa yan. Pero bibili ka ulit after that time, di ba? So nasa sa inyo yun. That's why I always said, I should leave it up to you. So ginawa namin yung procurement, imbis na yung ganyan, ginagawa, lahat ng gustong mag-supply, lalagay natin, di ba, linalagay natin ngayon, basta't accredited sila, at saka, hindi na mahirapan lahat, hindi na mag-inspeksyon masyadong COA dahil printed, nasa labas naman dun eh. Ang halaga nitong ano na ito, nitong copying machine, papel, whatever it is, ng mga supplies na binibili natin, yan ang presyo talaga. Ngayon, kung ikaw, napakayaman na malaking city, o sige, bilhin nyo yung kaya ninyo. Kung maliliit lang, hindi ganun nga kalaki ang pondo, hindi kung ano yung kaya ninyo. Basta't kayo mamimili. It's up to you. In other words, we leave it to the local governments to decide what is best for them. Hindi naman all local governments are all very similar, but they are all different. So it's not, that's why we recognize in the national government that is not yung tinatawag na one size fits all. Hindi pa, siyempre kailangan lahat ng healthcare. Lahat kailangan yung maayos yung IRA. Kailangan lahat, yung mga basic, siyempre dapat may infra naman na development. Yan, magkatayo na school building. Dapat may mga tulong sa ospital. All of these things, of course. But many provinces, many cities, many municipalities, we are all a little bit different in one way or another. Kaya yun ang dine-recognize ng national government ngayon. And so, that's why we leave more decisions to the local government. As many decisions as possible. This is a simple, natutunan ko to in business school, na kapag ang desisyon kailangan pang umakyat hanggang, halimbawa, in my case, sa presidente, tapos i-decide, tapos bababa ulit yan, 1 taon yun. Natawa kayo, alam nyo eh. 1 taon yun. Kung ang sanggunian mag-decide, mahaba na yung 3 buwan eh. Kasi hihingin ng tao, ano ba, nasa na yung mag-session na kayo, i-take up na ninyo ito. Hinaantayin na namin. Di ba? You can do it. Kayang-kaya naman ninyong gawin yun. Ilagay nyo sa agenda, weekly session, 1 session, tapos. Okay. Kung sa amin, dadalhin nyo pa sa akin, makikita ko yung request. O sige, pag-aralan ninyo. Hindi ko alam itong mga to, hindi ko alam yung lugar na ito eh. I'm not familiar with the problems here. I don't know not quite sure kung ano yung pinag-uusapan nila, bakit yan ang problema nila. Papadala naman ng tao doon sa inyo. Boss, ano ba to? Yan. Tapos magbibigay ng report. Tapos pag-uusapan namin na matagal. Tapos bago mag-decide. Tapos pag na-deny pa, wala na, nag-antay ko ng matagal. So we leave as much of the decision-making as possible to the local government. We have the lines between national funds and local government funds are still there. But for me, it is not important if the national government funds are administered by local government. Because I have great
Because I always believe, and I've said this many times, na walang mas expert sa isang lugar kundi yung mga tiga ron. Kaya anong gagawin ko? Tiga-Batak ako, anong alam ko dun sa mga lugar na yun? Sasabihin ko, hindi, dapat ganyan kasi dun sa amin ganitong ginawa. Doesn't necessarily apply. And so that's the way, the thinking that we are applying now. And so, be prepared na mas marami kayong gagawin, pero yung mga initiative ninyo, yung mga idea ninyo, mas may chance ngayon na pwede nyong i-implement. Okay? So, pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkaka-synergy and mararamdaman ng tao.